Ka-Express, Asia takot kay Kai Sotto? Hindi ito hype, hindi ito simpleng opinyon. Ito ay obserbasyon na unti-unti nang lumalabas sa galaw ng mga kalaban ng Gilas Pilipinas, lalo na laban sa New Zealand at Australia. Sa mga huling international windows at tune-up discussions, malinaw na ang pangalan ni Kai Sotto ay naging sentro ng scouting reports, game planning at matchup adjustments ng Oceania Powers. Sa papel, matagal nang dominante ang Australia at New Zealand sa FIBA Asia Oceania landscape, physical, discipline, at sistemang sanay sa international pace. Pero ang malaking pagbabago ngayon, may legitimate 7-3 anchor ang Gilas na kayang baguhin ang spacing, rim protection at offensive read sa loob lamang ng isang possession. Hindi na lang speed at puso ang laban, may structural advantage na ang Gilas. At ang nakakagulat na dahilan kung bakit mas nagiging maingat ang mga kalaban, si Kai ay hindi na lang project, isa na siyang system piece. Sa depensa, ang sampling presensya niya sa paint ay pumipiga sa straight line drives ng guards ng New Zealand at sa bully cuts ng Australian wings. Kahit hindi mag-block, napipilitan ang kalaban na mag-kick out o mag-settle sa midrange. Yun pa lang, panalo na ang Gilas sa chess match. Sa opensa naman, hindi na pwedeng i-single coverage si Kai kapag nag-double team, bumubukas ang weak side shooters, at kapag nag-stay home ang depensa, may high percentage look sa loob. At ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng ilang regional analysts na mas delikado na ngayon ang Gilas kumpara sa mga nakaraang taon dahil ang atake ay hindi na predictable. Well, strategically, mas lumalakas ang Gilas laban sa New Zealand at Australia dahil nabubura ang dating physical gap. Hindi na pwede puro lakas at bilis lang ang itapat. Kailangan na ng discipline, timing at perfectong rotations dahil isang maling hakbang lang, kayang parusahan ni Kai ang depensa. Ang mas mahalagang implikasyon, ang presensya ni Kai ay nagbibigay ng confidence multiplier sa buong roster. Mas aggressive ang guards, mas daring ang coaching decisions, at mas malinaw ang identity ng team. Hindi na underdog mentality, contender mindset na. At ngayong taon, kapag ang dalawang pinakamalalakas sa rehiyon ay nagsimulang mag-adjust dahil sa isang Pinoy center, hindi ba malinaw na may nagbago na sa balanse ng kapangyarihan sa Asia? Asia, takot kay Kai Sotto. At eto ang ebidensya nito, hindi nila makikita sa scoreboard, kundi sa paraan ng paghahanda ng mga kalaban ng Gilas Pilipinas. Sa tuwing humaharap ang Gilas sa mga powerhouse tulad ng Australia at New Zealand, malinaw na may isang pangalan na paulit-ulit lumalabas sa game plans, Kai Sotto. Hindi ito simpleng adjustment, isa itong structural response sa presence ng isang elite size center na kayang baguhin ang takbo ng laro kahit walang hawak na bola. Sa international basketball, lalo na sa FIBA setting, malaki ang spacing at decision speed. Dito pumapasok ang tunay na halaga ni Kai. Kapag nasa loob siya, napipilitan ng New Zealand at Australia na baguhin ang default nilang atake. Ang mga guards na sanay sa downhill drives ay biglang nag-aalangan. Ang mga wings na comfortable sa cuts ay kailangang mag-second thought. So, ibig sabihin, kahit hindi pa nagsisimula ang opensa ng Gilas, may epekto na agad ang presensya ni Kai. At makikita ito sa defensive scheme ng mga kalaban. Imbes na aggressive straight line attacks, mas malakas na silang nagsisettle sa perimeter shots o late clock decisions. Ito ang eksaktong senaryo na gusto ng Gilas. Pinapabagal ang laro, binabawasan ang chaos, at dinadala ang laban sa mas kontroladong pace. Para sa mga kupunang tulad ng Australia at New Zealand na umaasa sa rhythm at physical momentum, malaking bagay ang disruption nito. Sa opensa ng Gilas, lalong lumilitaw kung bakit itinuturing na nakakagulat ang epekto ni Kai. Hindi na siya basta finishing option sa ilalim, isa na siyang decision hub. Kapag binantayan siya ng isang defender, may mismatch. Kapag dinoble, may automatic reads palabas. Kapag nag-stay home ang depensa, mas mataas na tsansang makakuha ng easy two. Ito ang klase ng problemang ayaw harapin ng kahit anong coaching staff. At dahil dito, mas nagiging aggressive ang mga guards ng Gilas. Mas may lakas ng loob pumasok sa lane dahil alam nilang may safety valve sa loob. Mas confident ang shooters dahil alam nilang may kick-out opportunity kapag nag-collapse ang depensa. At mas nagiging flexible ang coaching staff dahil mas marami silang pwedeng i-dial na sets
na may mataas na efficiency. Kung ikukumpara sa mga nakarang taon, malinaw ang kaibahan. Noon, kailangang maging near-perfect ang gilas para manatiling dikit laban sa Oceania teams. Pero ngayon, may built-in equalizer na, hindi na kailangang habulin ang physicality dahil may sentro na kayang tumapat, sumalo at magdikta sa loob. Ito ang dahilan kung bakit mas maingat na ngayon ang Australia at New Zealand sa bawat possession laban sa Pilipinas. At sa puntong ito, ang tanong ay hindi na kung competitive ba ang gilas. Ang mas mahalagang tanong, hanggang saan dadalhin ng presensya ni Kai ang gilas laban sa mga bansang na dati ay itinuturing na untouchable sa rehiyon. So sisilipin natin kung paano nagtatranslate ang takot na ito sa actual matchups at in-game adjustments ng mga kalaban. Nakita natin kung paano nagbago ang mindset ng mga kalaban sa presensya ni Kai. Mas malinaw na lalabas kung paano ito nagtatranslate sa actual na laban kontra New Zealand at Australia. Hindi na lang ito usapin ng size o highlight block. Ito ay tungkol sa chain reaction na nalilikha ni Kai sa loob ng 40 minutes. Unang-una sa match-up level, napipilitan ang dalawang Oceania teams na i-adjust ang kanilang frontline rotations. Ang mga bigs na New Zealand na sanay sa short roll at quick seals ay kailangang lumayo ng konti sa comfort zone nila. Kapag pumasok sila sa paint, andon si Kai bilang deterrent. Kapag lumabas sila para mag-space, bumubukas naman ang defensive rebounding advantage ng gilas. Kahit hindi lahat ng rebounds ay napunta kay Kai, nagkakaroon ng second chance control ang Pilipinas, isang aspeto na dati ay problema laban sa mas malalakas na kupunan. Laban naman sa Australia, mas kitang-kita ang chess match, kilala ang Boomer sa kanilang ball movement at physical cuts, pero kapag may rim protector na kasing lakihan ni Kai, nagiging mas predictable ang kanilang lanes at ang resulta, mas maraming kick-out, mas konting direct attacks at mas mahabang possession. Ito ay pabor sa gilas lalo na kung disiplinado ang closeouts at rotations ng mga guards. Sa opensa ng gilas, mas nagiging malinaw ang advantage ng half-court sets kapag pinasok ang bola kay Kai sa low post o sa dunker spot. Automatic na nagko-collapse ang depensa. Ang epekto nito ay hindi lang points sa loob, kundi mas malinis sa ball movement sa labas. Ang mga shooters ay nakakukuha ng mas maagang rhythm shots at ang mga guards ay mas relaxed sa decision-making dahil may malinaw na reads sa bawat action. At isa pang nakakaligtang aspeto ay ang foul pressure dahil kailangan bantayan si Kai gamit ang mas malaki niyang katawan, mas mabilis mapunta sa foul trouble ang frontline ng kalaban. At ito ang expose info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.